Ilang araw na lang at magsisimula na ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm election. Kasabay nito, muling iminungkahi ng dating Chief Presidential Legal Counsel ang pagtakbo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Isang linggo bago ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election ay hindi na may kakaila na kahit saan ka lumingon ay kapansin-pansin at ramdam na ng taong bayan ang mga tatakbo sa iba't ibang posisyon, mapasenado man o lokal na posisyon. At sa kabila ng kampanya ng ilang individual at grupo lalo na sa social media na naisimulat ang taong bayan sa mga politikong hindi na dapat iboto, ay isa masaklap pa rin katotohanan na marami pa rin nahahalal sa mga ito. Pero considering na majority pa rin ay uneducated na mga botante, marami pa rin lalabas sa kanila. Labanan ng pera yan, labanan ng... Kaya they will maintain that kind of uneducated electorate para manatili sa kapangyarihan. Samantala, iminungkahi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong 2025 midterm elections. Sabi ko, tumakbo kang senador. Kasi una-una, iba na yung may posisyon ka. Ngayon, talagang wala kang posisyon, inaapi ka eh. Pag senador ka, hindi ka nila maapi ng ganon. Pangalawa, since inilulunsad ko nga yung 2028 Duterte, yung pagtumakbo kang midterm, doon makikita kung malakas ka pa sa tao. Kung mag top 3 ka, tuloy mo ang Vice President bid. Pero kung mga number 8, 9, 10, 11 ka, huwag ka na tumakbo. Kasi ibig sabihin humina ka. Kaya magandang barometro yan. Para naman aniya masiguradong makapasok ang mga ini-endorsong kandidato ng dating Pangulo. At sabi ko, patakboy mo lang sa PDP laban. Ikaw, si Bato, at saka si Bongo. Sigurado panalo kayo. Pero kung magpalagay ka ng mga iba dyan, maging etso-diretso kayo. Samantala, ayon naman sa dating palace official na magkakaroon lang ng pagbabago sa mga iluluklok sa pwesto kung... Kaya yung panukala ko po na mapag-aralin natin ang lahat ng Pilipino na libre, hindi mangyayari yun. Mangyayari lang yan kung magkaroon ng revolutionaryong gobyerno. Ayan, mangyayari yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.